Hello mga ka-province! Nanguha nga po pala si Papa ng bunga ng sasa. Ginataan po namin at siya naming minerienda. Matagal na nga rin po ako nagre-request ng bunga ng sasa kay Papa. Kaya laang ay wala nga daw po siyang makita dahil magugulang na nga daw po ngayon yung mga sasalini sa amin. Pero dahil lablab tayo ng Manong Pidoy ay eto at nagparahanap po sa gubat at baka makatsyempo nga daw po siya. At nung pumasok na nga po sa gubat si Papa ay biglang bumaligtad ang mundo doon sa kagubatan. Sa kabutihang palad ay may nakita naman po si Papa na bunga ng sasa. Hindi nga lang po ganun kadami ang bunga pero okay nga lang po yun at least meron. Ayan, at lumabas na nga po si Papa sa gubat at umuwi na. Pagdating sa bahay, edi agad na nga pong pinagbabaklas ni Papa itong mga bunga ng sasa na pagkatigas-tigas. Pagkatapos pong matanggal lahat ay isa-isa na pong binaak ni Papa habang ako naman po ang tagatanggal noong laman. Parang kaong din po ang itsura ng laman nito. Limot ko na nga rin po ang lasa nito kaya tinikman ko. Ang lasa. Parang mura na walang lasa. So ayun po, ang lasa po niya ay walang lasa. Bali ito po lahat yung nakuha natin. Bumunot nga po pala si Papa ng balinghoy at ilalahok natin doon sa lulutuing bunga ng sasa. Medyo madamot nga lang po talaga yung mga puno ng balinghoy dito sa amin. At tingnan nyo naman po ang laman ay oh. Buwis buhay pa si Papa sa pagbunot. Isa lang naman pala ang laman. Habang nagbabalat po si Papa ng balinghoy, ay itong San Fernando naman po ang aking binabalatan. Sasamahan nga rin po pala natin ng saging na saba. At itong anak ko nga po ang naggagayat at talaga namang nagpipilit ang batang makulit. Bali gagataan po natin yan at sasamahan din po natin ng langka. Parang style bilo-bilo rin po siya pero hindi siya bilo-bilo. Parang bilo-bilo lang pero hindi siya bilo-bilo. Ay ambot. Isinalang na nga po namin itong gata tas ay pinaglalagay ko na po yung bunga ng sasa, balinghoy at San Fernando. Pagkatapos ay minekos-mekos lang po natin yan ng kaunti. Medyo pinahuli ko na nga pong ilagay itong saging para hindi naman po umasim yung ating sabaw. Naglagay na rin po tayo ng asukal dito. Konti lang po muna ang nilagay ko at baka naman masyadong mapatamis. Nag-add na rin po ako ng kaunting asin pambalanse ng lasa at nang hindi nakakasawa. At ang pinakahuli ko pong inilagay ay itong langka para hindi madurog at gusto po ng Manong Pidoy ay buo pa niyang makakain yung langka. Pangit daw po kasi pagka hindi na halos makita yung langka dahil durog na. At eto na po, luto na ang ating merienda. Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw. Nagsandok na nga po ako at na makakain na kami. Grabe ang sarap nito. Kainan na! The best talagang meriendahin yung ganitong mga luto, lalo na kung taga-probinsya ka at sanay kang kumain ng mga ganito. At higit sa lahat, masarap ito pagkakasama ang iyong mga mahal sa buhay. Mas lalong sumasarap ang merienda pagkasalo-salo. Hanggang dito na lang po muna mga ka-province. Salamat sa panonood!